Amen. Muli ay magandang gabi sa bawat isa. And also good evening sa ating mga online followers, mga nanonood online. Magandang gabi din po sa inyo. And welcome to our relationship talk. Nandito pa rin po tayo sa tinatawag nating The Origin of Marriage, a Covenant Witnessed by God. So, yung ating verse ay, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. No? Ito yung pinaka-basis ng ating relationship, the origin of marriage, na yung dalawa na nagsama, no? Iiwan nila yung kanilang mga magulang at sila po ay magtatayo ng bago nilang pamilya. So, yun naman po talaga yung pinaka-prinsipyo. Tandaan natin na ang pag-aasawa ay dinisenyo ng Diyos. Hindi ito dinisenyo ng tao. God designed it. Hindi ito yung gobyerno yung nagdisenyo nito. Hindi rin gobyerno yung nagdesisyon para magsama o magpakasal o mag-asawa yung dalawang magkaiba ng kasarian. Ang Panginoong Diyos mismo ang nag-originate nito. At paumanhin dun sa mga medyo naguguluhan sa kanilang kasarian, pero dalawa lang na kasarian yung ginawa ng Panginoon. Male and female, no? So ipagpaumanhin po ninyo. Katulad nung ating pinag-aaralan na matagal na tayong mga lalaki, nakita ng Panginoon yung ating pangailangan. At sabi niya doon sa Genesis chapter 2 verse 18 na hindi maganda sa atin yung mag-isa. Kahit sa basketball, kapag ka mag-isa ka lang, hindi rin maganda. Kailangan mo rin ng ka-teammate. So sabi doon, sabi ng Panginoon, I will make a helper suitable for him. Sabi niya doon, sabi ng Panginoon. So, ang ginawa ng Diyos ay pinatulog niya yung lalaki, si Adan. Pinatulog niya and then sa kanya kinuhaan ng tandang. Parang sa bungero yung dating no? Kinuhaan niya po ng tadyang, ng rib. Sabi nga natin dito sa ribs kinuha. So that we will care, protect, and love. No? Hindi sa paa, hindi sa kamay, hindi sa ulo, kundi dito sa ribs natin. At pagising ni Adan, no? Charan, may asawa na siya. No? Wala nang pamamanhikan, wala nang ligawang nangyari. After na nilang magsama, saka sila nagligawan. Saka niligawan ni Adan, no? si Eva. Kinonfirm din ng Panginoon yung pag-aasawa. Doon nga sa John chapter 2 verse 1 to 11, mamaya makikita natin na kung paano ang Panginoon ay dumalo sa kasalang iyon. Last week, na-discuss natin yung tinatawag na 6 truths about wedding. No? Ito yung tatlong ating tinalakay. Marriage begins at creation. Katulad nung na-discuss natin, Genesis chapter 2, na ang Diyos mismo yung nag-ordain ng pag-aasawa. Hindi tao, hindi government. No? Bago pa magkaroon ng pamilya o bago pa magkaroon ng community, pag-aasawa muna and then pamilya. Bago pa magkaroon ng bansa, bago pa magkaroon ng binabaha na bansa, minamahal na bansa, pagpapamilya muna at pag-aasawa. No? So, ito yung ating tinalakay last week. Marriage begins at creation.
Marriage is a covenant, not a contract, no? Nakatulad ng iniisip ng gobyerno na meron ng expiry date yung inyong kasi nakalagay marriage contract no? Dapat siguro ipabago natin, no? Ah, gawin nating marriage covenant, no? Yung nakalagay na doon dapat sa certificate. So that wala nang expiry, no? At marami kasing naghihintay ng expiry, no? And then ancient weddings, public and sacred, no? Hindi ang kasal ay hindi fashion show. Yes, maganda yung kasuotan ngayon ng mga ikinakasal, but it's not a fashion show. Ang marriage is, ang wedding ay isang araw lamang, but marriage is for lifetime. Tandaan natin yan, no? So, sa mga mag-asawa, katulad ng tema sa church ngayon, sa CLCC, forgiveness, maganda din na makita ang kahalagahan ng bawat isa. Kung papaano na binigyan tayo ng kaparehan ng Diyos, hindi lamang para i-fulfill yung ating pangailangan, but to help us to grow in a relationship to Him. To help us to grow spiritually, to help us to grow maturely in our responsibility as man and woman in God's eyes. Ngayong gabi, tatalakayin natin yung the other half, yung another na tatlo. No? Number 4, Jesus affirmed the wedding covenant. In-affirm ng Panginoong Jesucristo. And then, why we still celebrate weddings today? Or why we still observe? No? Bakit may mga nagpapakasal pa rin? Parang ang pangit ng tanong, bakit? No? Hindi po nila kasalanan na magpakasal. No? May mga nagpapakasal pa rin po. And then, number 6 is the the covenant feast. So, I hope sa gabing ito, no, na makapag-contribute, no, para sa kamalayan ng relationship. Sa kamalayan ng pag-aasawa at lalo pa nating mapag-igay yung pagsasama o yung pag-aasawa ng bawat isa. At doon din sa mga nangangarap pa na mag-asawa, no? Harinawa makita ng Diyos na hindi nga maganda sa inyong mag-isa. Pero kung kontento naman na kayo sa ML, kumbinsihin pa rin natin ang Panginoon na hindi maganda sa inyo ang mag-isa. Or kung kontento na kayo sa buhay ninyo bilang single, I pray na makumbinsin nyo pa rin ang Panginoon. Lord, naglalaro lang ako ng ML, pero kailangan ko pa rin ng katuwang sa buhay na mapag-aalayan ng aking mga pinaghirapan. No? So, salamat, Dave. Jesus affirmed the wedding covenant. Sa John chapter 2, verse 1 to 11, babasahin lang natin hanggang 3. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciple had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." No? So, ang Panginoon ay naggawa ng milagro. He turns water into wine. Sabi nga ng isang lasing na ministro nung hinuli siya ng pulis, "You're driving drunk." "No, I'm just drinking water." Nung inamoy ng pulis, sabi niya, "This is wine." Oh, he did it again. He turned again the water into wine. So, the first miracle of our Lord Jesus was at the wedding feast. His very, very first miracle. But actually, the miracle there was that two people joining together. They have different backgrounds, growing up in a different family orientation, and they decided to join together, and that's miracle. Kapag kayo ay nagsama,
bilang mag-asawa, actually, milagro yun. Maaring sasabihin ng community, tingnan mo tong dalawa na to, nagsipag-asawa sila pero magkaiba. No, may mag-asawa na parang laging nagtatalo, na parang magkaaway. Pero at the end of the day, magkasundo at sweet sila. He could have chosen to perform his first miracle in the synagogue. No, kung saan yung parang doon sila nagtitipon, pwede niyang gawin para ipakita yung kanyang kapangyarihan na magmilagro doon. Di ba? Or feeding the 5,000. Pwede niyang gawin kagad yon. But he chose to do his first miracle on the wedding feast. Una, for us, tayo yung mga later generation, na nagbabasa ng Biblia, na makita kung papaano pinapahalagahan ng Diyos ang relasyon ng bawat isa. Ang relasyon ng mag-asawa. Because it symbolizes or it mirrors our relationship to Him. Yung ating relasyon sa Kanya. Tayo yung bride, siya yung groom. Darating ang araw, kukunin niya tayo. Sabi nga dun sa Revelation, that is the grand wedding day. Upang ipakita yung kahalagahan ng bawat relasyon. That He even willingly sacrificed His life, His position sa kalangitan, just to restore the broken relationship. Ganun ba kayo kano? O katulad, no? Balikan natin yung ating business talk. Nagkamali ka, fire ka na, bang! Ganun. Paano ba mag-fire, sir? Hindi. Pasensya na po, hindi po kasi ako CEO. Pastor po ako, kaya hindi ko paano magtanggal. Kala ko babariling kagad fire, bang! Hindi po ganun. Sorry po. Sorry din po sa mga nanonood. Pasensya na po, pastor po ako, hindi po ako nagtatanggal naman. Hindi po ako CEO. So, sa pag-aasawa, hindi ibig sabihin na kapag nagkamali ang isa, tama na. No. Ganun din sa Panginoon. Kung paano tayo nagkasala, nagkamali, hindi natin siya priority, but still God prioritizes us. Basta binigyan niya pa rin na tayo ng kahalagahan. Dala po tinagalog na lang. Binigyan niya pa rin po tayo ng halaga. He still values us. Tinitingnan niya yung relationship na kung wala siya, papaano tayo? Ano ang magiging direction natin? The same is true sa relationship na mag-asawa. Bagamat sa Biblia, pinapayagan din naman ang paghihiwalay, pero hindi na pinapayagan na mag-asawa ulit. So sabi doon sa Biblia, kung mag-aasawa ka ulit, babalikan mo yung dati mong asawa na hiniwalay mo, na iniwan mo. Ayaw mo ng sakit sa ulo, ngayon kung gusto mo ulit magkasawa ng sakit sa ulo, kukunin mo uli yung sakit sa ulo na yun. So, yun pa rin yun. Kasi ganun pa rin naman ang purpose nun. At least pareho kayo na matututo, pareho kayong titingin, yung difference nyo makikita nyo parehas. Ganyan po ang Panginoon. He affirmed the wedding covenant. Covenant. Lahat ng magkakasala sa covenant, kailangan yung hearing party ay mamatay. Pero dahil nakikita ng Panginoon ang ating kalagayan as hearing party, He chose to be human so that He will bear yung consequence ng kasalanan. Jesus' teaching elevate marriage as a sacred, God-ordained, and permanent covenant. Relationship that reflects the covenant-keeping love between Christ and the church. So, hari nawa, no? Kung meron man kayong mga suliranin dun sa buhay may asawa,
Again, lahat ng buhay may asawa ay dumadaan sa ganon because it's part ng inyong paglago. Ang puno na lumalaki, na nag-grow, nagbubunga, nakakaranas din siya ng maraming bagyo, ulan, matinding sikat ng araw, hanggang ma-reach niya yung pinaka-full. Sa buhay mag-asawa, hindi normal yung mag-away. No? Hindi natin nino-normalize. But the problem, yung problema na kinakaharap ng mag-asawa, para mag-grow ang relationship, halimbawa may negosyo kayo, napapabayaan nyo na yung sarili nyo dalawa, hindi na kayo nakakapag-date, pagdating sa lamesa, ang pinag-uusapan nyo, negosyo pa rin, no? Makakawala din kayo dyan. Makikita nyo din yung disadvantage na hindi kayo nabubuhay para sa negosyo. Nabubuhay kayo para sa Panginoon. Ginawa ng Diyos instrumento, tools yung negosyo para maging channel of blessing kayo sa mas marami pang mga tao. And your life as a couple na maging testament, maging example ng mga nakatingin sa inyo despite sa inyong business, napapalago nyo pa rin ang inyong relasyon sa isa't isa. Sabi nga ng Panginoon, how can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? Bakit malulungkot yung mga guest daw ng bridegroom? Pinag-uusapan dito yung pagtatanong ng mga alagad ni John the Baptist, bakit hindi hindi nagpa-fast yung mga alagad niya. Kaya sabi niya, bakit sila malulungkot? It is same, no? This is the same true sa relasyon yung mag-asawa. Ako every time na uuwi ako sa bahay, excited akong umuwi kasi alam ko nandun yung aking asawa. Marerelax na ako. Bagamat minsan sinisermonan niya ako pag uwi. Halimbawa, di ko na isarado na maayos yung gate. Pumasok ka na naman, di mo na isarado na maayos yung gate. Pero at least relax ako. Di ba? Kasi nandun na ako sa bahay at nandun siya. Yung ating pagsasama bilang mag-asawa, nandun yung happiness. Nagbibigay ito ng happiness sa bawat isa at nagbibigay din ito ng reason to rejoice. Nagbibigay ito ng reason to rejoice. May napanood ako sa social media, yung isang tatay, nagbibigay siya ng kanyang hinanakit. Yung tatay na to nagdala ng alagang aso sa bahay nila. Nung magkasakit yung aso, ipina-hospital, pina-doktor. Marami na ngayon pet, di ba? Pet hospital. Ganun. Tapos, nung nakita nila na hindi magana kumain yung aso, binilhan nila ng mga treats para gumanang kumain yung aso. So, umaangal yung tatay. Sabi niya, nung ako masama pakiramdam ko, sabi sa akin, matulog lang ako. Yung aso namin, pinabet. Nung masama pakiramdam ko, hindi ako makakain. Sabi ng asawa ko, ang arti-arti ko daw. Namimili na daw ako ng pagkain. Sana naman po wag ganon. No? Pet over our husband, pet over our partner. So, dapat pantay pa rin po. No? Wag natin pong hayaan na parang yung ating love and care ay napupunta sa iba. Originally, kayong dalawa nagsimula ng pamilya. Originally, kayong dalawa ang nagsimula. Maaring dumating yung anak, dumating yung pet, dahil mga pet lover na tayo ngayon. So, sana hindi yun na-over, kundi yung original nyo pa rin na relasyon yung mag-asawa. Yun pa rin yung nabibigyan ng halaga. Okay ba? Nagkakasundo po ba tayo o may angal po kayo doon? Kung meron pong angal, pwede po kayo magreklamo. Nandiyan po si attorney. Attorney, na-miss ka namin talaga. Panglima, why we still celebrate weddings today?
o bakit ta rin ino-observe, no? Sa Malakay chapter 2 verse 14a, you ask why? It is because the Lord is the witness between you and wife of your youth. Maraming mga tao ngayon, ang tingin nila sa pagpapakasal is just a piece of paper. Tama? Kasi nagpipirmahan, no? Pwedeng ipa-unvalidate yun, pwedeng ipa-revoke yun, no? Ipa-annul, or sinusulong nila yung divorce bill, no? Mapapawalang bisa yon. Pero hindi po yon ang pinaka-centrality ng pag-aasawa, na pag hindi nyo na gusto ay aayaw na kayo sa isa't isa. Tama na, no? Kailangan protektahan ang pag-aasawa po, hindi po parang company, ha? Na parang pag ayaw na, no? Hindi po ganon. Sabi diyan, yung emotional, yung legal, yung financial, yung social, cultural reasons, maging yung historical necessities, hindi ito dahil para gusto lang nating i-preserve. Kundi ino-observe natin o sineselebrate natin ang wedding dahil ito ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, the very purpose of man is to glorify God. Sa 1 Corinthians, sabi doon, whatever you do, do it for the glory of God. So tatanungin nyo, sa pag-aaway ba namin ng asawa ko, kung kami mag-aaway, mag-glorify ba namin ang Panginoon? Kung kami ba'y maghihiwalay ng asawa ko, mag-glorify ba namin ang Panginoon? Or, kung hindi kami magpapakasal, mag-glorify ba namin ang Panginoon? Always ask that question. Sa paanong paraan natin mag-glorify ang Panginoon? Sabi doon, sa lahat, whatever you do, do it for the glory of God. Napakahalaga ng tinatawag na public declaration ng pagsasama nyo, ng pagpapakasal nyo. Pwede nyong gawing hindi magastos ang inyong kasal. Pwede nyong, kumbaga, pagka nagkaroon na ng license to marry si Pastor Vince, pwedeng kayo lang. No? May 3 witness, wala nang marami pa, no? And then yung handa, pwedeng katulad lang ng din dyan kanina. Matipid na 'yon, no? Hindi kailangan magastos. Ang kailangan lang yung inyong public declaration na sinasabi mo, ito yung aking magiging asawa na mamahalin ko buong buhay ko. Ganon din naman sa babae, ito yung aking magiging asawa na magsasubmit ako sa kanya ng buong buhay ko. Okay? So, sa pagpapakasal, why we still celebrate weddings, ini-strengthen nito yung ating social bond. Pinalalakas nito yung ating social bonds. Anong ibig sabihin nun? Weddings brings together families and friends. Meron kaming miyembro dati sa church na hindi niya kilala, no? Hindi kilala nung babae yung kanyang biyanan. Nakasal sila, by the way, sa kasalang bayan. So, hindi niya kilala kung sino yung biyanan niya. Hindi niya rin kilala kung sino yung mga in-laws niya. Nandito sila sa Maynila. Yung mga in-laws niya nasa Mindanao. Hindi pa sila nakakauwi. So, hindi niya kilala. Sana sa pagpapakasal, no? Sa mga kasal na ngayon, at sa mga magpapakasal sa susunod, napakaganda na kilalanin niyo yung pamilya ng inyong asawa. Mamaya, pagka bilog pala ang buwan, lumilipad pala yun. So, o kaya, no? Pagka yung galit sa'yo yung asawa mo, kukuhaan ka ng buhok, tas itatali sa manika.
No? Sige. Ano? Makikipag-away ka pa ba sa akin? No? So, maganda, hindi, I mean, importante na kilalanin natin yung pamilya nung ating magiging kapareha sa buhay. Kasi baka yung upbringing nila, iba sa upbringing natin. And then, some of you, mga lalaki, ang gusto nyong babae, yung katulad ng ugali ng nanay nyo, gumigising ng madaling araw para ipaganda kayo ng pagkain. Sa mga babae naman, gusto nyo mga pangasawa, yung katulad ng sa tatay nyo, na mabait, but the reality is opposite. Kaya Dave, kilalanin mo Dave, ha? So, 4 reasons why we have to celebrate the weddings today. First is to witness the covenant. Katulad ng sinabi kanina, yung public declaration. And then number 2, to honor God. Number 3, to invite accountability, to model Christ and the church. Napakahalaga po niyan. Pakiusap ko po sa bawat pamilya, nanay, tatay. Kung paano sineselebrate nyo yung family day, i-celebrate nyo yung inyong pamilya, dalhin nyo po sa church. Maraming mga bata ngayon hindi na lumalaki sa church. That's why nagtatanong sila, ano po yung church? Saan mang church kayo uma-attend, no? Kung sa CCF, sa CLCC, or sa Victory, or sa Green Hills Christian Fellowship, no? Dalhin niyo po yung buong pamilya sa church. Kung maaari sa church, itabi niyo sila so that ma-observe nila kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon, kung paano tayo nagbibigay ng halaga sa Panginoon, kung paano natin ino-honor ang ating Panginoon. Ako bilang pastor, I don't mind kung may magulo na bata sa church. Because ito'y nagpapakita ng pagiging buhay ng isang church. At ganun din kung paano as a parent, nagbibigay tayo ng accountability and responsibility para sa ating pamilya. Please, bring your children to the church. Otherwise, matututo sila sa pamamaraan ng mundong ito na mas mahirap. Baka pagdating ng araw, maging kontraktor sila. So, yun lamang po ang aking pakiusap. And then, panghuli, number 6. Ang bilis lang natin, no? Yay, number 6. Hindi ako mag-overtime pass. The Covenant Feast. Sabi dyan, Revelation 19 verse 7, let us rejoice and be glad and give Him glory for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Dito sa Revelation, ipinapakita dyan na kung paano yung new heaven and new earth bumaba na sa lupa. Ibig sabihin, bumalik na ang Panginoon. And He restores everything. At sabi doon, yung bride o yung groom bumalik na at kinuha niya na yung kanyang bride. At sabi diyan, let us rejoice and be glad and give Him glory for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Ganun din sa verse 9, no? Revelations 19:9. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. The covenant feast, ipinapakita nito, no? Sa biblical context, like Passover, the Feast of the Unleavened Bread, the Feast of the Weeks, the Tabernacles, kasi sa Jewish culture, meron silang tinatawag na 4 na major feast. Yung Passover. Yung Passover, yun yung time na namatay ang ating Panginoong Kristo.
Yung Passover, kung naaalala nyo, nung time ni Moses doon sa Egypt, winisikan ni Moses o pinawisikan ni Moses ng dugo, magkatay sila ng lamb na kumbaga sa tao ay virgin pa yung lamb. Bata pa. Yung dugo nun, iwiwisik sa pintuan nila. So that pagdaan ng angel of death, maliligtas yung kanilang mga anak. The feast of the Passover, yung week na yon, doon namatay ang ating Panginoong Kristo. No, so, namatay siya ng Friday. The 9th hour, ibig sabihin 3 p.m. sa panahon natin ngayon. On the 9th hour, no, kasi simula yung oras ng 1 hanggang 9 doon sa kanila, mula umaga, pagsikat ng araw. The unleavened bread, ito yung kumbaga kung saan sila nag-communion. Kasi magkakasunod dyan. The unleavened bread. Yung Feast of the Weeks, ito naman yung kung paano nagsisimula yung unang linggo ng taon. And then the tabernacle. Yung sa Feast of the Weeks din po pala, ito yung kung saan yung nag-aani sila. And then yung tabernacle. Kasi mga nomad sila, yung mga tent lang. So may Feast of the Tabernacle upang ipakita kung paano sila ginabayan ng Panginoon. So, sa atin, ang pinaka-spiritual context nito, dahil ginampanan ito lahat ng Panginoon, and then sa inyong marriage relationship, ipinakikita nito na kung paano ang pagsisikripisyo ng Panginoon sa atin, ganun din naman bilang mga kalalakihan, dapat din tayong magsakripisyo para sa ating pamilya. Okay? So, parang may mga nagtatanong, bakit ako pastor? Kasi mga lalaki po tayo. So, kailangan nating mahalin sila, no, sacrificially. Kaya nga, sa totoo lang, kaming mga lalaki po, ang CEO ng tahanan. Kaya lang, yung mga kababaihan, sila po yung proprietor ng tahanan. Proprietor. No. So, pasensya na po Pero tayo po yung dapat masunod. Sabi ko nga nung last week, kung ano yung ayaw na gawin ng misis nyo, yun ang gawin nyo. Oh. Nag-team building yung inyong mga kasambahay, ayaw niya maghugas. Maghugas kayo. Di ba? Ayaw maglaba, ayaw magising ng maaga. Gumising kayo maaga para mag-prepare ng almusal niya. So that magkasundo po kayo. So, wedding feast, ito po yung metaphor ng new church, the kingdom of God, and the ultimate union between Christ and His church. Darating po ang panahon, ang Panginoon ay babalik at kukunin lahat ng nananampalataya sa Kanya. Yun po yung isang magandang katotohanan at nakakapanabik na katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, sa gospel, sabi niya, magbantay kayo. Magbantay kayo. Be on your guard and pray so that hindi kayo masalisihan ng kaaway. Ganon din naman sa atin. Bilang husband and wife, patuloy nating bantayan ng isa't isa. At patuloy na palalahanan ng isa't isa kung ano yung layunin ng pag-aasawa just to give glory to God. So every wedding feast, sabi dyan, echoes heaven's eternal banquet. The day when Christ Jesus, the true bridegroom, will welcome His bride and the church. Tayo yung bride, ang ating Panginoon ang groom. That's why, when we eat, drink, and rejoice in the wedding feast, it is not only to honor the couple, but to prophesy of the coming wedding glory with Jesus Christ.
No? So, pinaprophesy natin. Hindi lang tayo nakikain doon, hindi masarap yun. Kundi, nagre-rejoice tayo. No? Nakikisaya tayo. Mabuti lang kami ni attorney, balik alindog po kami. So, nakikisaya tayo, nakikain tayo, upang ipagdiwang yung kanilang union. And also to pray for them for the success ng kanilang married life. And also, syempre, kailangan nakahanda din tayo na magbigay din ng alalay sa kanila, pointers, and also advices para patuloy na tumibay ang kanilang pagsasama. So conclusion, yehey. Yehey. So every wedding is a reflection of God's redemption. Kung paano niligtas ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon naghahangad ng mabuti sa inyo. Naghahangad ng mabuti sa bawat isa sa atin. And remember also that marriage is not built on feelings only. Hindi dahil parang nararamdaman mo na gustong-gusto mo siya. Kundi, dapat ito ay nakabase din sa pananampalataya. That the person that God gave you ay tutulungan kanyang lumago sa iyong spiritual life. That the person God gave you will help you in your spiritual journey to grow in relationship with Christ. Kung yung tao na nakikita mo ay mas pinapahalagahan ka kaysa sa Panginoon, sawayin mo po. Kailangan mas pahalagahan niya ang Panginoon kaysa sa sayo. Bakit? Sa iyong pakikipagkapwa-tao, dealings with your employee, dealings with your partners in business, makikita natin kung paano niya pinapahalagahan ng Panginoon. Dahil nakikita niya ang resemblance ng Panginoon sa mga taong to, papahalagahan niya rin yung mga tao na nasa circle mo. Kung paano niya pinapahalagahan ng Panginoon, ganun ka din niya napapahalagahan. Dahil nakikita niya that you are created in the image of God. So marriage is a keeping covenant by loving each other for the glory of God. So this is our closing declaration. Therefore, what God has joined together, let no one separate. So, pag pinag-join ng Panginoon, huwag nating paghiwalayin. And another closing declaration is also prayer. May your marriage be a living altar where love is your offering and Christ Jesus is at the center of your relationship and covenant is your language. Oh, sarap, no? Ang Panginoon na sentro ng ating relasyon, yung covenant, yung ating lingwahe. At salamat po. Thank you. And God bless.